Nang gabing iyon ay malakas na bumuhos ang ulan, nakakakilabot ang kidlat na sinusundan ng dagundong ng kulog na hindi nakaligtas sa pandinig ni Britney. Bago magbukang liwayway ay nagtungo ang doktor doon para sabihan si Britney na ihanda ang sarili para sa surgery. Kinakabahan man dahil wala sa tabi ang kanyang asawa, pilit ni Britney tinatagan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng operation, magiging okay ng lahat. Muli siyang makakakita at babalik na rin sila sa villa. Tapos na ang paghihirap. Pagkatapos ng operasyon, ay tumila ang ulan. Inanunsyo ng doktor kay Manang Elsa na naghihintay sa labas ng successful din yun. Diyos ko, salamat po doktor. Maluhaluhang tura ng matanda na panay ang linga sa loob ng operation room upang makita lang sa loob si Britney. Hinihintay na lumabas ang kanyang amo. Salamat po talaga. Nilalagyan na lang ng gas ang mga mata ni Mrs. Barrowell. Maya-maya lang din ay lalabas na sila. Pakihintay na lang siya na matapos. Sa loob ng operating room ay nasa huling gasa ng nilalagay ng doktor. Walang pagsidlan ng puso niya ng tuwa. Bago matanggal yun, inaasahan niyang nakabalik na sa bansang asawa. Ito ang una niyang makikita pagdilat niya ng mga mata. Mga 1 hanggang 2 linggong hihintayin mo bago natin tanggalin ang benda. Kung sa unang linggo'y wala nang magiging problema, pwede na natin tong tanggalin ng tuluyan. Kung hindi pa naman sa 2 linggo natin muling susubukan at siguradong ayos na to. Maraming salamat, Doc. Halos hindi marinig ni Britney ang sariling boses sa sobrang saya. Kinakabahan siya na hindi niya mawari kahit pa alam niya sobrang saya niya ng mga sandaling yon. Get well soon, Mrs. Barrowell. Mabilis sana ang recovery mo nang muli mo makita ang ganda ng mundo. Akmang aalis na sana ang doktor na matigilan to nang muling magsalita si Britney. Nilingon niya to. Inaasahan na niya mangyayari yon. Magtatanong ang babae at nakahanda na rin naman siya doon. Dok, pwede ko bang malaman kahit ang pangalan lang na nag-donate ng cornea sa akin? Wala po akong ibang gagawin. Hindi ko rin siya hahanapin. Pagsisinungaling ni Britney sa huling litanya niya. Hindi umimik doon ng doktor na piniling manahimik. Nagkaroon sila ng kasunduan eh. Kasiraan naman sa pangalan niya kung sasablay siya at sasabihin ng walang pakundangan sa babae kung sino yon. Pasensya na, Mrs. Barrowell. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino dahil sa regulasyon ng industriya. Ingatan niyo na lang po mabuting panibagong pagkakataon na makakitang muli na ibinigay niya. Hindi naman sa nagmamadali si Britney. Pasasan ba't malalaman niya rin kung sino nagmamay-ari ng cornea na ibinigay nila. Sa mga sandaling yun ay nakahiga na siya sa kama. Nakabalik na siya sa silid. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at dagundong ng kulog. Sa mas dumilim na paningin na ni munting liwanag ay hindi niya maaninag. Nakaramdam ng pagiging uncomfortable ng babae. Kinakabahan siya sa hindi may paliwanag na dahilan. Kasing lakas na yata ng kulog ang tibok ng kanyang puso. Gusto niya nang marinig ang boses ng asawa. Ba't niya na doon pa lang siya mapapanatag? Madam Britney, matutulog ka na ba? Hindi ako makatulog, Manang Elsa. Si Caroline ba nasa labas pa? Pwede ko ba siyang makausap? Sa pagkakaalam niya ay naroon kaninang sekretary niya. Hindi niya lang alam kung umuwi na ba to dahil sa pagkataranta. Isa ito sa ng problema noong malaman na kailangan niya ng operation. May ibibilin lang naman ako sa kanya. Tinignan ko sa labas, Madam Britney. Lumabas ang matanda at pagbalik dito'y kasunod na niya si Caroline na walang kamalay-malay na tapos na palang operation. Naging busy siya na humanap ng paraan na kontakin ng amo na hindi pa rin niya makausap. Nalaman niya na lang na may donor na at natapos na rin ang operation. Mrs. Barrowell, hi Caroline, pwede ba akong humiling? Pwede bang wag mo muna sabihin kay Kenji na nakapagpa-opera na ako? Gusto ko sanang surprisahin siya pag uwi niya rito. Nabasag ang puso ni Caroline sa hiling ng asawa ng amo. Imposibleng maitago niya yun kay Kenji dahil paniguradong makikita nitong cost na operation na madadagdag sa hospital bills. Not unless maging busy to kay Monica. Hindi makapangako si Caroline pero pwede niya subukan naman. Sa pakiwari rin naman niya ay magiging abalang amo. Sige po Mrs. Barrowell, sasabihin ko rin naman sa kanya. Hindi nga lang ngayon, siguro naman nakabalik na siya dito bago pa matanggal ang mga benta ko. Hindi na sumagot si Caroline sa nilalamon na ng konsensya. Alam kasi niya ang buong katotohanan na pag-alis ni Kenji ng bansa. Sige na, pwede ka na umuwi. Ayos na kami dito. Kapag may problema, patatawagan na lang kita kay Manang Elsa. Alam kong busy ka dahil sa trabahong iniwan ng asawa ko. Matapos na yung bukod ni Caroline ay narinig na ni Britney ang mga yabang nitong palabas ng silid. Umayos na siya ng higa. Hindi na in-entertain ang kakaibang nararamdaman niya. Yung feeling na parang meron tinatago sa kanya ang sekretary na asawa.
Nakaalis na siya, Madam Britney. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na, mag-uumaga na. Sinunod ni Britney ang bilin ni Manang Elsa. Sa kabila ng hindi komportableng pakiramdam ay nagawang makatulog ni Britney. Marahil dahil sa emosyonal ang araw na yun ay nagkaroon siya ng panaginip na parang totoong totoo. May narinig siyang malakas na bumagsak. Nang akmang lilingunin na niya ay bigla siyang nagising. Sa panaginip niya, parang taong nahulog dahil dinig niya ang mahinang boses nito na para bang nasaktan. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Agad siyang dinaluhan ni Manang Elsa sa higaan. Madam Britney, ayos ka lang ba? Hindi alam ni Britney kung anong gagawin. Umaga na yon, maliwanag na sa labas. Gising ng mga tao lalo nang nasa labas na nasabing hospital. Marahang hinagod ni Manang Elsa ang likod niya matapos na maingat ibangon. Nakita niyang habol ang hininga ng amo na parang takot na takot pa ito. Madam Britney, ang sama ng panaginip ko. Nakahinga ng maluwag si Manang Elsa. Ang akala niya kung ano ang nangyari. Matulog pa po kayo, Madam Britney. Baka dala lang po yan ng pagod. Idagdag pa na 2 beses kayong magkasunod na sumailalim sa operasyon. Malamang ay kailangan niyo talagang makabawi ng pahinga. Oras na bumuti ang lagay niyo, sigurado akong hindi na kayo mananaginip ng masama. Puro magaganda na lang yon. Sinunod siya ni Britney matapos na humingi nito ng tubig. Nahiga siya pero hindi mawala sa isipan niyang napanaginipan. Ang raw noon dahil si Andre ang nakita niya sa panaginip. Imposible. Bakit naman siya mahuhulog? Anong oras naman ang Elsa? Mga 6:00 ng umaga, Madam Britney. Kinalkulan ni Britney ang oras ng biyahe ni Kenji patungong Paris, France. Wala pa doon ang asawa ng mga sandaling iyon pero malapit na ito since special plane ang gamit niya umano. Malamang maya-maya lang itatawag na ito para kamustahin siya at ang kanilang anak. Gusto niyo na po bang kumain ng almusal? Hindi, mamaya na lang pagising ko. Sige po, Madam Britney. Kakatulog pa lang ng diwa ng babae na bigla siyang mabulabog nang biglang parang may komosyon sa labas. Mangiyak-ngiyak ang boses ng babae na mayroong hinahanap. Manang Elsa, pwede bang lumabas ka, tingnan mo kung anong nangyayari? Parang narinig ko yata sa boses ng babae nang hinahanap niya si Andre. Baka ang Andre na kilala natin yun. Baka asawa niya. Agad na tumalima si Manang Elsa. Nakabangon na noon si Britney sa kama niya. Matamang hinihintay ang pagbabalik nito. Ilang minuto pa'y bumalik ang matanda sa loob. Dalang balitang asawa nga ni Andre. Tama kayo ng hinala, Madam Britney. Ang asawa nga ni Andre. Kargang anak nila tinahanap niyang asawa. Hagas na hagas ng muka. Ako'y taka naman dito kay Andre at hindi man lang nagpaalam sa kanya kung saan pupunta. Kagabi pa raw, nung umalis ay hindi na bumalik sa kanilang ward. Hindi na napalagay dun si Britney, lalo nang maisip niya masamang panaginip niya. Iganalaw niya magkabilang balikat. Imposible na maging totoo yon. Panaginip lang ang lahat, wala itong dahilan para gawin ang bagay na yon. Hindi rin yun pahiwatig. Baka naman may pinuntahan lang, huwag na muna tayo mag-conclude ng kung ano-ano. Hindi ko rin po alam, Madam Britney. Sa katauhan ni Andre, sa tingin mo may tendency hindi siya magpaalam? Bagong anak lang ang asawa niya. Sa tingin mo pag-aalalahanin niya ito na basta na lang siyang aalis? Tanong pa ni Manang Elsa na lalo pang nagbigay ng takot at kaba sa katawan ni Britney. Tawagan mo si Caroline, humingi ka ng tulong. Nakakaawa naman ang asawa niyang halatang nag-aalala. Agad na ginawa ni Manang Elsa ang utos ni Britney. Hindi sumagi sa isipan ni Britney ang asawa kung nakarating na ba sa destination niya dahil sa balitang natanggap niya tungkol sa kanyang kaibigan. Naging okupadong isipan niya ng kaibigan niya si Andre kung saan tumungo. Nakakapag-alala nga naman niya yon kung tutuusin para sa asawa. Andre, umayos ka. Baka kita lang talaga ako't muling makaharap ka, babatukan kita. Hindi mo pwedeng basta iwan ng mag-ina. Sambit ni Britney kahit may masama ng kutob. Sa hallway ng hospital ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad si Anisha, karga pa rin ang anak niya si Andrea. Hindi niya alintanang mga paninitik sa kanya ng mga nakakasalubong. Kagabi niya pa hinahanap ang asawa na hindi na bumalik ng ward. Masama pakiramdam niya nang huli silang mag-usap. Marami tong bilin. Nabanggit pa nitong tungkol sa insurance na makukuha niya oras na mawala to, lalo na sa SSS. Noong una hindi niya ito pinapansin dahil ang buong akala lang niya nagbibiro. Ano bang pinagsasabi mo? Sabay tayong tatanda. Papalakihin natin at dadagdagan pang mga anak natin. Ano bang nakain mo? Hindi man lang umiti sa kanya si Andre. Just in case lang, Anisha, kasal tayo kung kaya ikaw ang beneficiary ko sa lahat. Para kang sira, tigilan mo yan, Andre. Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasabi mo. Hindi nga natin alam kung sinong mauuna. Patulog na si Anisha noon nang mapaalam si Andre. Ilang minutong halik at yakap ang ginawa nito bago tuluyang lumabas ng silid. At sa paglabas niya, hindi na ito muling bumalik kaya ngayon ay hinahanap niya na. Nakita niyo ho ba ang asawa ko? Andre ang pangalan niya. Ganito siya kataas. Muestra pa ni Anisha sa kanyang kamay.
Baka po nakita niyo. Sandali, tingnan yung picture niya. Baka nakasalubong niyo siya. Sa mga sandaling yun ay nakausap na ni Manang Elsa si Caroline. Nakita na rin yung asawa ni Andre. Mabilis nitong nilapitan. Nakaramdam na siya dito ng awa. Mrs. Arcila, basang-basa kayo ng ulan pati ng anak niyo. Baka magkasakit kayo. Napalingon na sa kanya si Anisha. Hindi niya kilala si Manang Elsa. Kung kaya naman nagtataka siya at kilala siya nito. Wala rin siyang matandang nakasalamuhan niya to. Sumama kayo sa akin. May damit kami ng bata sa silid. Magpalit din kayo ng damit. Tutulungan ka naming hanapin ang asawa mo. Humingi na ako ng tulong sa sekretary ni Mr. Barrowell. Ipanatag niyong loob niyo. Nang mabanggit ni si Mr. Barrowell ay napalunok na ng laway si Anisha. Kaya naman pala siya kilala ng matanday ng dahil sa lalaking ito. Kagabi pa siya umalis. Nag-aalala na ako. Naintindihan ka namin. Tutulungan ka namin. Mahanap natin siya. Nariyan lang yun. Baka nagninilay-nilay lang siya o may binili at nagkaroon ng konting aberya. Nakumbinsi niya si Anisha na sumama. Ngunit pagtalikod nila ay may humahangos na kapabantay na pasyente sa kanilang banda. Nakakilabot naman ng balita sa labas. May natagpuan daw na bangkay na lalaki sa may bandang playground nitong ospital. Naliligo sa sarili niyang dugo. Ang sabi-sabi parang ilang oras na raw napatay. Sabi rin nila parang suicide. Tumalon yata mula sa rooftop. Pagbabalita nito na bumalot sa buong hallway kung saan narinig ni Anisha. Andre? Mabilis na tumakbo si Anisha. Mahigpit siyang hinawakan ni Manang Elsa sa isang braso. Mrs. Arcila, baka si Andre yun, ang asawa ko. Palahaw na dito ng iyak na nagbigay ng magkahalong takot at awa sa mga nakakita at nakarinig sa kanya. Bitawan mo ko, pupuntahan kong asawa ko. Bumitaw ka, Manang. Hindi pumayag si Manang Elsa, pilit niyang kinuha ang bata kay Anisha. Dahil nababahala siyang mapahamakit at makalimutan na dala niya ang anak, ibinigay naman niya ng babae sa kanya. Kumaripos na ito ng palabas ng ospital. Sinundan siya ni Manang Elsa habang nagdarasal na sana hindi itong asawa ng babae dahil sobrang kawawa naman ang mag-ina ko sakaling ito nga lalaki hinahanap nila. Andre, anong ginawa mo? Bakit mo kami iniwan ni Andrea? Bakit ginawa mo sa amin to? Akala ko ba walang iwanan? Bakit? Puno ng pait na pagtangis ni Anisha nang makitang sinasabi nilang lalaki dito. Malakas na palahaw ni Anisha ang umalingaw-ngaw sa bandang iyon ng ospital habang niyayakap ang asawa nitong nasa stretcher na't wala ng buhay. Balot na balot ng dugo ang buong katawan na kahit may balot na kumot ay makikita yun sa banda kung saan siya natagpuan. Namanhid ang katawang lupa ni Manang Elsa na kung walang kargang bata, baka nahimatay na rin siya kagaya na lang ni Anisha. Diyos ko, ano na lang ang magiging reaksyon ni Britney oras na malaman niya itong nangyari. Inilihim ni Manang Elsa sa among naging kaganapan. Hindi pwede na maapektuhan itong paggaling ng kanyang amo. Kinausap niya si Caroline na siya nang bahalang tumulong sa pamilyang naiwan ni Andre. Hiniling niya rin na huwag babanggitin yun kay Britney. Sasabihin naman nila pero hindi na muna dahil paniguradong makaapekto yon dahil sa dating kaibigan. Ano Manang Elsa, nahanap na ba ng asawa niya si Andre? Tanong ni Britney pagbalik nito. Mabuti na lang at exclusive ang palapag na yon. Walang mga pasyenteng karating na nagsimula na mag-usap tungkol sa nangyari. Yun na lang ang banda na hindi na alam dahil kahit saang panig maririnig ang balita na yon. Bagay na ayaw ni Manang Elsa na malaman ni Britney. Natatakot siya doon. Oo, may binili lang daw sa labas kaya natagalan. Masyadong exaggerated lang ang asawa. Kagat ang labing turo ng matanda. Puno ng pagkakakonsensya. Hindi niya magawang makatingin ng diretso sa amo dahil baka bigla na lang siyang maiyak dahil sa mga nangyari. Huwag mo na silang alalahanin. Maganang kumain si Britney ng araw na yon. Wala pa ring malay sa mga kaganapan doon. Sumigla pa ang katawan niya nang pagsapit ng hapon tinawagan siya ni Kenji na nasa Paris na. Ilang oras din silang nag-usap nito. Baka sa mga susunod na araw, maging busy ako Han. Hindi kita palaging matatawagan. Ayos lang Kenji, basta lagi ka mag-iingat. Bumawi ka na lang pagkatapos. O siya, sige, pagaling ka. Huwag kang mag-alala, ongoing pa rin ang paghahanap ko ng kornea mo. Pagbalik ko dyan, dapat makakita ka na. Gusto ko na mag-travel na kasama kayo ni Noah. Kung wala ka lang sa ospital, sinama ko na kayo ngayon dito. Kaso mukhang hindi umaayon sa atin ang kapalaran. Maliit nang umiti si Britney, sabik na maranasan ng kaginhawaan na traveling na sinasabi ng asawa niya. In God's perfect time, Kenji, we will do that. Basta magandang hangarin natin, tsak na maluwag na ibibigay sa atin. Sa ngayon, magtiis na lang muna tayo kung anong meron tayo. Pagtiisan na muna natin. Hindi naglaon ay kagad na rin nagpaalam si Kenji sa kanyang asawa. Hindi naman pinigilan to ni Britney, lalo't sinabi nitong babawi na muna siya ng tulog at pahinga.
Kagaya ng inaasahan, hindi nakatakas sa kaalaman ni Kenji ang nangyari kay Andre. Inutusan niya si Caroline na sagutin ang cremation ng lalaki at lahat na magiging gastos. Pinagbigyan niya rin ng malaking halaga ang mag-ina nitong naiwan, not knowing na ang kornea ng lalaki ibinigay niya pala sa asawa niya. Tumalima naman doon si Caroline habang pinagluluksa ni Anisha ang pagkawala ng kanyang asawa, palihim na binibisita sila ni Manang Elsa. Hindi pa rin kasi sila pinayagang lumabas ng ospital hanggang tuluyang maihatid sa huling hantungan niya si Andre. Pinabigyan pa ni Kenji ng isang condo unit sina Anisha, bunga ng pagkakonsensya. Iniisip niya na baka isa siya sa naging dahilan kung bakit pinili nitong mawala na lang sa mundo. Hindi naman kailangan gawin to ni Mr. Barrowell. Malaki nang naitulong niya sa amin. Dapat nga ako magpasalamat na siya ang naging daan para makilala ko si Andre. Kung hindi sa kanya, walang Andrea na naiwan sa akin. Uuwi rin kami ng probinsya. Doon na kami maninirahan ng aking anak at doon na muling magsisimula. Ang buong akala ng lahat ay magiging okay na si Anisha dahil nagawa na rin itong lakarin ng lahat ng benefits ng asawa. Nakuha niya na rin yun. Nilagak niya lahat sa bank account na para sa anak. Naka-time deposit yun na makukuha lang ito kapag edad na 18. Ngunit ginulantang niya ang lahat. Sa araw na tinanggal ang benda sa mga mata ni Britney upang muling masilayan ang liwanag ng mga matang iniwan ni Andre, pinili naman ni Anisha na lisanin ng mundo at sumunod sa kanyang asawa. Iniwan ito sa anak ang isang sulat para kay Britney. Kalakip din noon ang notarized na abogado na kasulatang pinapaampon niyang anak sa mga Barrowell. Nalaman kasi ni Anisha mula sa doktor na kumausap sa kanya na ibinigay nitong kornea niya kay Britney at ang nais niya makita pa rin ng bahagi ng kanyang asawang paglaki ni Andrea. Hindi masama ang loob niya kay Britney, pero binanggit niya naman na ang kornea ng asawa niya nasa kay Britney kung kaya naman ganun na lang ang sama ng loob na bumalot sa babae sa nalaman. Diyos kong mahabagin, ano ba naman tong nangyayari? Hindi ko sukat akalain na kaya niya yung gawin. Pati ng kanyang asawa, hindi man lang nila inisip ang kanilang anak. Napakamakasarili naman nila. Bakit nagawa nila yun? At tungal ni Manang Elsa sa sobrang nagulantang na revelasyong iyon sa sulat na naiwan na mahingang si Anisha. Muling nakakita si Britney, ngunit ang sumalubong sa kanyang balita ay dumurog sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya matanggap na magagawa yun ni Andre para lang sa kanya. Hindi niya yun hiniling. Kinuha nilang bata kahit pahabang tinitingnan ay yung babae hindi niya mapigil ang patuloy na maglabas ng masaganang mga luha. Madam Britney, tama ng pag-iyak, makakasama sa iyong mga matang pag-iyak. Wala kang kasalanan sa naging kapalaran ng mag-asawa, hindi mo hiningi ang kornea ni Andre. Hindi mo rin hiniling na maging mahina si Anisha. Tanggapin mo na lang ang kanilang hiling na alagaan ng bata bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa kanila. Ilang oras bago napatahan ni Britney ang kanyang sarili. Bagamat okay na siya, hindi pa rin sila hinayaang lumabas ng ospital ng doktor upang suriin ang mga mata niya kung patuloy ba yung magiging maayos. Kagaya ng inaasahan, walang lihim na hindi nabubunyag. Nakarating na rin kay Kenji ang balitang nakapag-cornea transplant ng asawa. Successfully yon. Para tuloy gusto na niya umuwi ng bansa nang malaman yon. Ngunit na nagpawala ng excitement niya ay nang malamang galing yun mismo kay Andre. Sa halip na matuwa, bumalik ang galit niya sa lalaki kahit wala na ito sa mundo. Pakiramdam kasi niya ay pinangunahan itong desisyon niya para sa asawa niya. Bakit hindi niyo sa akin sinabi? Bakit inilihim niyo na mag-undergo ng operasyon ng asawa ko nang hindi ko alam? Bakit nagdedesisyon kayo nang kayo lang? Pagwawala nito sa kabilang linya habang kausap si Britney. Sa boses nito ay halata ang galit. Yung parang bumalik ang dating Kenji kilala niya. Ang dating Kenji na kinatatakutan niya. Ano mo ba ako? Asawa mo ako, Britney. Bakit hindi niyo sinabi sa akin yun? Ni isang message wala ako natanggap? Hindi makasagot si Britney. Wala rin siyang alam. Kailan lang niya nalaman na kay Andre yon. Nung mamaalam na rin si Anisha dito. Gayunpaman, hindi na niya nagawa pang magrason. Hindi rin naman mapapawi nun ang galit niya. Kenji, wala rin akong alam. Tinanong ko yung doktor, hindi niya sinabi sa akin. Ibinabana ni Kenji ang tawag na halatang galit na galit pa rin sa kanyang nalaman. Hindi pa niya nababanggit na iniwan ni Anisha ang bata sa kanilang pangangalaga. Nahuhulaan na ni Britney na malamang hindi rin papayag si Kenji. Lalo pa ngayon na galit to. Hindi to papayag na silang magpalaki sa batang naiwan na mag-asawa. Napakamot na lamang si Britney sa kanyang ulo. Gumaling nga siya, naging okay nga siya pero patong-patong naman ang problemang sumalubong sa kanya. Sana tuloy na lang siyang naging bulag. Mas payapang buhay nilang mag-asawa noon eh. Hindi ko pa rin nasasabi kay Kenji na kami mag-asawa na magpapalaki kay Andrea. Sambit ni Britney kay Manang Elsa nang hindi na niya nakayanan ng pag-iisip doon. Nag-aalala ko na baka mas magalit pa siya. Walang makomento doon si Manang Elsa.
Knowing Kenji, malamang magagalit nga to. Pero hindi naman nila pwedeng basta nalang kung saan iwanan ng bata, lalo't pinirmahan na ni Britney adoption papers. Bago pa makapagsalitang matanday, malakas na umiyak si Andrea, na binasag ang tahimik na gabi kung saan ipatulog na sila. Si Britney ang lumapit sa kanyang mga bisig. Manang Elsa, parang mainit yata siya. Lumapit ang matanda. Sinalat ang notleg ng batang patuloy pa rin sa malakas na pag-iyak niya. Hala, oo nga. Tumawag ka ng pedya. Nagkukumahog namang lumabas ang matanda upang gawin ang inuutos ni Britney. Andrea, namimiss mo ba ang mommy at daddy mo? Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Mamahalin kita na parang sa akin ang galing bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa magiging bayani ng daddy mo. Nakikita mo bang mga mata ko? Lapit ni Britney ng mukha sa batang umiiyak. Nababalot ni ng mga luha niya. Sobrang antig na antig ng kanyang puso. Mata yan ng daddy mo. Nakikilala mo ba? Tahan na, huwag ka na umiyak. Sumingot-singot na si Britney. Naninikip ng puso niya, nasasaktan sa tuwing naiisip ang naging kapalaran ng mag-asawa. Oo, wala naman siyang kasalanan doon, pero hindi niya pa rin yan maalis sa kanyang sistema. Guilty siya. Habang nabubuhay ako, makikita mong mga matang ito. Hindi ako papayag na ilayo ka ng kusino sa akin. Ilalaban kita, Bahagyang tumigil sa pag-iyak ang bata na nakatingin sa kanyang mata. Sumakit pang puso ni Britney. Napakabait ni Andre para sapitin ang kalunos-lunos na kapalaran. Maling-mali ang naging desisyon nito. Kaya huwag ka na umiyak, pwede mo kong tawaging mommy. Tapos kuya kay Noah. Anong mangyayari ngayong nalaman ni Kenji na galing kay Andre ang cornea? Dahilan para muling makakita si Britney. Matanggap kaya niyang batang iniwan ni Anisha kay Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.